Okay. Good morning everyone. Magandang umaga. Welcome sa ating pagsamba ngayong umagang ito. Happy New Year. Ngayon, ba't ako bumabati ng Happy New Year? Kasi ngayong linggong ito ay tinatawag natin last Sunday, Christian New Year. Kumbaga, bakit last Sunday of the church year? Kasi next Sunday, bagong taon na ng simbahan, sa kalendaryo ng simbahan Kristiyano. Ano yun? First Sunday of Advent. Okay, so kaya ngayon, last Sunday of the church year. Ito rin tinatawag din itong Christ the King Sunday dahil syempre, ang focus natin pagdating ng Advent season ay tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Kristo in 3 ways. At ang isa dyan sa 3 ways na yan ay ang kanyang muling pagbabalik sa huling araw, sa araw ng paghukom, kung saan ang ating Panginoong Kristo ay naghahari na siya ngayon. Pero lalo po siya maghahari, lubos siya maghahari sa lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Kaya ito yung ating tawag na Christ the King sa atin. Pero ngayon pala, ang ating Panginoon ay maghahari na sa ating mga puso. Mga puso ng mga tao na itiwala sa Kanya bilang kanilang Panginoon at pagpagligtas. Kaya magandang umaga ulit at sa ating pagsamba ng batang ito, meron tayong communion sa pagkakit ay last Sunday of the church year. We will still be using our meaning hymn that for the liturgy, for the order of worship. Para sa mga awitin natin dito sa ating worship booklet. And for our open hymn, we will be singing hymn number 27. Hymn number 27, This I Believe. Okay? Hymn number 27. Dito sa ating worship booklet, number 27.
Tayong lahat ay kumayo at buksan natin yung mga binihim na natin sa page 2 para sa ating order of worship. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Mga minamahal sa Panginoon, lumapit tayo na may tapat na puso at magpahayag ng ating kasalanan sa ating Ama. At mamaling sa Kanya sa pangalan ng ating Panginoong Kristo upang tayo ay pagkalooban niya ng kapatawaran. Ang tulong natin ay nagmumula sa Panginoon. Aking sinabi, ipahayag ko ang aking pagsalansak sa Panginoon. Sabay-sabay natin ipahayag ang ating kasalanan. O Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, Amang mahabalin, ako ang isang kaawa-awa at amang makasalanan, ay nagpapahayag sa iyo ng lahat ng aking mga kasalanan at mga kasamaan. Na sa pamagitan ng mga ito, ikaw ay nilapagsakan ko sa isip, sa salita at sa gawa. At ako'y dapat na sa kaparusahan mo sa panahon ito at sa kaparusahan walang hanggan. Ngunit buong puso akong lumalapit at nagsisisi dahil sa mga ito. At tumanalangin ako sa iyo dahil sa walang hanggang kahabagan mo. Tanaanan sa banal, walang duhis, pagkabait at pagtitiis at tumataya ng iyong iniibig na anak ni Jesu Cristo ay maging mahabagin at papagbiyaya ka nawa sa akin na isang abang makasalanan. At sa tulong ng Espiritu Santo ay panawakin ang aking kaalaman at maging masunulin sa iyong salita hanggang sa wakas. At sa iyong habag at biyaya ay magkaroon ako ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Jesu Cristo na aking Panginoon. Dahil sa pagpapahayag niyo ito, natungkulan ko bilang tinawag at nalagang lingkod ng salita ng Diyos ay pahayag ang biyaya ng Diyos sa inyo lahat. At pinatawa ng aking Panginoong Kristo at sa pamamagitan ng kanyang utos ay pinatatawag niyo sa inyo ang lahat ng mga kasalanan sa pangalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo natin ito. Subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na pag-aalian at tuwiran. Yahweh, tayo sabihin mo kung kailan mamamatay. Kaya ako mabubuhay. Ang damdam ko sa sarili, pinaigli mo ang buhay. Sa harap mo ang buhay ko ay parang walang kabuluhan. Kung ganoon, Panginoon, nasaan ba ang pag-asa? Pag-asa ko'y nasa iyo, sa iyo ko nakikita. Kaya ngayon iligtas mo, linisin sa aking kasalanan. Ang hangaling huwag bayaan na ako'y pagtawanan. Pakinggan mo ako, Yahweh, tingin ang aking hibig. Sa daing ko'y panalangin, huwag ka sanang manahimik. Sa iyong piling ay tayuhan, ako'y hindi magtatagal. At tulad ng ninuno ko, sa daigdig ay lilisan. Awitin natin ang walhating sa Ama. Pag-upit sa kinasan. At sa lumay lumayapan sa minatang niluludan nila. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Niluwalhati ka namin, isasalamatan ka namin sa iyong kalalhatian. O Panginoong Diyos, Hari ng Panahon,
Panginoon ay sumayo. Ang kanyang Espiritu. Manalangin tayo. Walang hanggang Diyos, Amang mahabagin, itinalaga mo ang iyong anak bilang hukom ng mga buhay at ng mga patay. Bigyan mo po kami ng kalakasan upang aming hintayin ang araw ng kanyang pagbalito, na ang ating mga matay na katuon sa kaharian ay handa mo para sa amin, kayo mga hirap, bago palikhain ang sanlibutan. Sa pamagitan ng Jesucristo, iyong anak, aming Panginoon, na nabubuhay tagahaling kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo na tayo po at pakinggan natin sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ang unang aralin para sa linggo ito ay buhat sa aklat ni Propeta Ezekiel, chapter 34, mula sa verse 11. Ezekiel, kabanata 4, mula sa talata 11. At ganito ang sinasabi. Ito ang pinakasabi ng Panginoong Yahweh. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paano hinahanap ng pastor ang kanyang mga tupang nawawala, kaya ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila ikinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Titipunin ko sila mula sa ipagdako upang ibalik sa sarili nilang bayan. Doon ko sila alagaan sa kaparangan ng Israel, sa tabi ng mga bukal ng tubig at sa mga gandang pastulan. Aalagaan ko sila sa sariwang pastulan, sa tahimik na kabululan ng Israel. Mamamahin sila sa sariwang pastulan, Titipunin ko sila mula sa iba't ibang dako upang ibalik sa sarili nilang bayan. Doon ko sila alagaan sa kaparangan ng Israel, sa tabi ng mga bukal at ng tubig, at ang magandang pastulan. Aalagaan ko sila sa sariwang pastulan sa tahimik na kabululan ng Israel. Mamamahinga sila sa sariwang pastulan at manginginain sa sariwang damo, sa kabululan ng Israel. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap sa kanila ng pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ko ang nalalayo. Hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina. Ngunit pupuksain ko ang mga malulusog at malalakas. Bibigay ko sa kanila ang katarungan. Salamat, Joel. At yun naman para sa ikalawang aralin, buhat sa unang liham ni San Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 15, mula sa verse 20. Unang Korinto, chapter 15, mula sa verse 20. Ganito ang sinasabi. Muli sa katunayan, si Kristo ay muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. Kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paano namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit, ang bawat isa ay may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama. Pagkatapos siyang malupig ang lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kauli-uli ang kaaway na kanyang lulupigin
ay ang kamatayan. Ito ang salita ng Panginoon. Tayo natin tumayo para sa pagbasa ng God 1 at ng mabuting ito. Alleluia, Alleluia. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Alleluia. 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 Ang mabuting balita ay kay San Mateo, Kabanatang 25, simula talatang 31. Ito ang sinasabi. Sa malalaking pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kalwalhatian. Titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukol-bukulin, tulad ng ginagawa ng pastor sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa, at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Halika kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa nagkakain ng daigdig. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at inyong dinamtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakita nagutom at aming pinakain, o nauuhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y hubad at aming ginamitan? At kailan po namin kayo nakita nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Tandaan ninyo, nang gawin niyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa." Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay, inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kambon. Sapagkat hindi niyo ako pinakain nung ako'y nagutom, hindi niyo ako pininom nung ako'y nanguuhaw, hindi niyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan, hindi niyo ako dinamitan nung ako'y hubad, hindi niyo ako dinalaw nung ako'y may sakit, at nung ako'y nasa bilangguan." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan pa namin kayo nakita ang nagutom, nauuhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit o nasa bilangguan, ay hindi namin kayo tinulungan?" At sabihin sa kanila ng hari, "Tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ng isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan." Ito ang mabuting balita. Tayo natin nakatayo at ating ipahayag ang ating pananampalataya, appreciate ang credo ni Seno. Lahat tayo? "Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na malikha ng langit at lupa, at ang lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, at sa isang Panginoon sa Kristo, bugtong na anak ng Diyos, na mula sa Ama o sa lahat ng panahon. Diyos buhat sa Diyos, iwaktag buhat sa liwanag, tunay na Diyos buhat sa tunay na Diyos, ipinanganak at hindi nilikha, isang sangkap ng Ama, at sa pamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay. At dahil sa ating mga tao, sa ating kaligtasan, ay bumaba mula sa langit. At nagkatawang tao sa pamagitan ng Espiritu Santo kay Birheng Maria, at naging tao. Nagpakasakit lahat sa atin sa panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay at ibig. Ngayong araw ay buhay ng muli sa ayon sa kasulatan. Umakyat sa langit at nakatulog sa kanan ng Ama. At siya ay babalik ng muli naman at madalagtihan upang makuha ng mabuhay ng mga patay. At ang kaharian ng araw-araw. At sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, ang Panginoon at tagapagbigay buhay, na nagmumula sa Ama at sa Anak, na sinasamba at niluluhati kasama ng Ama at Anak, nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. At sumasampalataya ako sa isang banal,
Kristiyano at Apostolikang Iglesia. Naniniwala ako sa isang binyag, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. At umasa ako sa pagkabuhay na muli ng mga patay at sa buhay ng panahon darating. Amen. Please be seated. At ating gawin din yung ating before sermon. Still.
Thank you. Okay, so at this point, yung mga Sunday school kids, together with the black team. Hindi niyo ako sinabihan. Kasama dyan. Ayan. Teacher Andrew, Teacher Cyrus, Good morning, everyone. Happy Christ the King Sunday. Babatiin ko lang yung mga nanonood sa atin, kasama natin online kasi minsan nakalimutan ko. So, welcome kay Nanay Sonia, kay Gemma Calibuso, si Lola Rebecca, Marshall, at saka si Maki. So, welcome sa inyo lahat. Magandang umaga. At sugayin mo lahat ang masaganang kagandahang loob at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Itong nakalipas na 3 taon, 2020, 2020, 2021, 2022, 2023. Sa mga pangyayaring nasaksihan natin, ay dito ang pinaka tumatak sa atin. Pinaka hindi natin makakalimutan. Pinaka naka-apekto sa atin sa lahat at sa maraming bagay. Pandemic. Exactly. Yung pandemya ng COVID-19, hindi natin makakalimutan yan buong buhay natin. Diba? Siguro wala nang mangyayari pa na katulad yung lawak ng saklaw ng epekto ng pandemya habang nabubuhay tayo. Pero isang bagay ang tiyak, wala sa ating nakahanda. Wala sa ating nakahanda nang pumutok nang mangyari yung pandemya. Di ba? May nakahanda ba sa atin? Wala. In fact, nung una, binibiro-biro pa natin yung ating dating presidente, binibiro-biro pa niya yung COVID sa ating wala yan. Tayo tamaan yan. Hanggang sa a month later, ayan na. Pumasok na sa atin. At, wala. So for almost 3 years, talagang napakalaki ng epekto sa buhay natin itong pandemya nito. But again, hindi tayo nakahanda. Ngayon, for more than 2,000 years, mahigit 2,000 taon, na nagpapahayag at nag-warning ang Biblia tungkol sa isang pangyayari, sa isang kaganapan na ang scope niya, ang lawak niya, ang saklaw niya ay global din. Pandaigdigan din ang saklaw niya. Ang isang bagay na natakot maganap. At bagamat hindi sinasabi ng Biblia ang eksaktong araw at eksaktong oras kung kailan ito magaganap. Ano yun? Ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Kung pagbabatayan ang paraan ng pamumuhay ng maraming tao at ang mga prinsipyo at panuntunang ipinamumuhay ng maraming tao, lalabas na baliwala sa karamihan ng tao ang mga pahayag at ang mga warnings ng Biblia tungkol dito. For sure, kung alam natin na tatamaan tayo ng pandemya, maghahanda tayo. Pero hindi. For sure, sinasabi ng Biblia, darating ang ating Panginoon. At binawarningan tayo ng Biblia, pinaghahanda tayo. Pero maraming mga tao ginabaliwala ang mga warnings ng Biblia. Pero hindi sa atin ang mga mananampalatayang Kristyano. Kasi pinapakinggan natin ang mga pahayag at ang mga warnings ng Biblia at isinasa-isip natin at pinaghahandaan ang araw ng muling pagbalik ng ating Panginoong Jesus.
Kaya ang buong nabanggit ko kanina, yung church year na tinatawag, umiikot yan sa mga pangunahing buhay ng ating Panginoong Kristo. Ano ang pawakas na layunin? Ihanda tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Bakit kailangan nating paghandaan yung araw na yon? Kasi sa araw na yon, lahat tayo ay haharap sa hukuman ng ating Panginoon. Papapin ang kanyang matuwid na hatol. Lahat haharap doon. Lahat ng tao. Walang hindi kasali. Sa ayaw sa gusto natin, haharap tayo sa hukuman ng Panginoon pagdating ng kanyang araw ng muling pagbabalik. At yung malinaw na sinasabi dun sa Ebanghelyo, especially dun sa verses 31 and 32, sabi doon, sa malalhating pagdating ng anak ng tao, ang tinutukoy ang ating Panginoong Kristo, titipunin niya sa harap niya ang lahat ng mga bansa. Pag sinabing lahat ng mga bansa, ayan, ano niya sagot dyan? Ano sabihin ng lahat? Lahat, di ba? Lahat. Walang exempted. Mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Mula sa pinakamayaman hanggang sa pinakamahirap. Artista, politiko, negosyante, pastor, pare, ministro, obispo, lahat. Ordinaryong mamamayan, babae, lalaki, LGBTQ, Kristiyano o hindi Kristiyano, lahat haharap sa hukuman ng Panginoon. Paano kung patay na tayo, dumating ang Panginoon Jesus? Bubuhayin niya tayo. At haharap tayo lahat kasama ng mga buhay na kanyang daratnan. Pero bagaman tayo ay may kanya-kanya, ang iba't ibang ginagalang pagkakakilanlan, di ba? Pero tayo kanya-kanyang lahi, kasarian, katayuan sa lipunan, prinsipyo, pananampalataya. Marami tayong mga labels eh. Hindi ba? Marami tayong mga labels. Yung iba dyan walang label. Pero marami tayong mga labels. Di ba? Pero paghanap natin sa Panginoon, sa araw ng paghuhukom, wala na yung lahat ng labels na yan. Wala na. At mahahati lamang ang mga tao sa dalawang pangkat. Dalawang pangkat lang. Ano yung dalawang pangkat na yun? Isa ay yung nasa kanan at isa ay nasa kaliwa. Sino yung nasa kanan? Anong tawag doon sa mga nasa kanan? Anong tawag sa kanila? Yung mga titipunin ng Panginoon sa kanyang kanan. At yung mga titipunin sa kaliwa. Kasi dalawa lang eh. Wala na yung lahat ng takers eh. Pagdating ng kanyang muling pagbabalik. Lahat, i-gather niya just into two groups. Anong tawag niya doon sa mga nasa kanan niya? Mga? Anong tawag sa yung binanggit na term sa Bible, doon sa Gospel? Starts with letter T. Ha? Tupa. Yes. So yung mga nasa kanan, titipunin niya, ang tawag niya doon ay kanyang mga tupa. Yung nasa kaliwa, ano tawag? Starts with letter K. K. Ano yun? Crocodile? Ano yan, Liza? Paano kayo binanggit yan? Kambing. Tama. Tama. Okay? Kambing. So, tupa, yung nasa kanan, kambing yung nasa kaliwa. Yun ang sabi ng Ebanghelyo kanina. Ilalagay yan sa kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman yung mga kambing. Ngayon, dalawang pangkat lang. Ha? Walang nasa gitna. Walang in between. Walang one-half. Walang one-fourth. Either kasama tayo sa mga tupa o kasama tayo sa mga kambing. But of course, saan natin? Kasama tayo sa mga tupa ng Panginoon. Ngayon, kung meron lamang dalawang pangkat, dalawang grupo, ibig sabihin, ilan ang hatol? Dalawa lang din ang hatol, syempre. Sa mga nasa kanan, ano ang hatol? Kalikasan.
Ang sabi ng sa Ebanghelyo, sasabihin ng hari ng Panginoon sa mga nasa kanan niya, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kaharian na inihanda para sa inyo mula pa nalikhain ang daigdig." So tama, kaligtasan. Sa mga nasa kaliwa, ano ang hatol? Ano ang hatol sa mga nasa kaliwa, sa mga kampi? Gagawin papaitan? Anong hatol sa mga nasa kaliwa? Kung yung nasa kanan, kaligtasan, ano yung nasa kaliwa? Kamatayan walang hanggan. Sabi doon, sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa harapan ko, kayo mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay na inhanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon." So, kita natin, dalawa lang, iba? Kaligtasan para sa mga tupa, kaparusahan walang hanggan o kamatayan walang hanggan para sa mga kambing, yung mga nasa kaliwa. Siyempre, alam natin, yung mga tupa, ano ang kinakatawa nito? Ang mga mananampalatayang Kristiyano. Ayun, nasa kaliwa. Sino kinakatawan mo? Lahat ng mga hindi mananampalatayang Kristiyano. Kita natin, di ba? So regardless kung anong pananampalataya ng tao, kung hindi siya Kristiyano, nandun siya sa kaliwa. Regardless kung ano yung pamumuhay ng tao, ibig sabihin, regardless kung ano yung katayuan ng tao sa lipunan, kung hindi siya mananampalatayang Kristiyano, saan siya? Dito sa kaliwa. Sa kaparusahan walang hanggan. Kaya ano yung batayan? Ano yung basis ng hatol ng Panginoon? Ano yung basis? Hindi yung basis na nagbe-base. Ano yung basis? Yung batayan. Ano yun? Nasa verse 35 and 36, ang sabi doon, sa mga tupa, ito yung sabi ng Panginoon. Di ba sabi niya? Kasi nagtataka sila eh. Ang sabi niya, sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong ginamitan. Nagkasakit at inyong pinagaling. Dinalaw. Nabilanggo at inyong pinatahan. Very good. Sabi niya, tandaan niyo, nang gawin ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ako, sa akin niyo ito ginawa. Gusto mga nasa kaliwa, ano sabi? Yung kabaligtaran, yung opposite. Sabi niya, ako'y nagugutom at hindi niyo pinakain. Nauuhaw at hindi niyo pinainom. Dayuhan ako at ako'y hindi niyo pinatuloy. Hindi niyo ako dinimitan nung ako'y hubad. Hindi niyo ako dinalo nung ako'y may sakit. At nung ako'y nasa bilangguan. At sabi pa niya, tandaan niyo ito. Nang pagkaitan niyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. And siguro, isipin natin. Teka, yung mga binanggit na yun ay mga mabubuting gawa. Tama? Mabubuting gawa. So, isipin natin, tama ba ang batayan ay ang batayan ng hatol at mabubuting gawa? Kasi, di ba, ginawa niyo to. Sa kabila, hindi niyo ginawa. So, mabuting gawa, walang gawa, o hindi mabuting gawa. Siguro, isipin natin, ang batayan ng hatol ay ang mabubuting gawa natin. Hindi ba yung ating pinag-aaralan palagi ay ang ating kaligtasan, ang ating pagpasok sa kaharian ng Diyos ay libreng kaloob ng Diyos, regalo ng Diyos, sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus, at hindi sa pamagitan ng mga gawa at pagsisikap nating mga tao. Di ba yun ang ating pananindigan at pananampalataya? Bakit dito mabubuting gawa yung batayan ng hatol? Well, walang contradiction. Tama pa rin yun. Tama na ang ating kaligtasan ay libreng kaloob ng Diyos sa ating mga nananampalataya.
Tama din na sinasabi doon na ang patayan ng hatol ay ang mabubuting gawa. Paano yun? Di ba siya magkasalungat? Hindi. Bakit? Bakit sa tingin nyo hindi magkasalungat? Yung dalawang bagay niyo. Bakit? Bakit hindi magkasalungat? Kasi, pagamat tayo ay pinagkakalooban ng Panginoon ng libreng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus, hindi sa pamagitan ng ating paggawa. Pero ang pananampalataya ito, kung ito ay buhay, kung ito'y totoo, paano nakikita? Paano nakikita yung pananampalatayang buhay at totoo? Sa pamagitan ng mga mabubuting gawa. Exactly. Kasi bagamat yung pananampalataya ang siyang batayan ng pagtanggap natin ng kaligtasan, pero kung itong pananampalataya ang tunay, totoo, na legit, ito'y nagbubunga ng mabubuting gawa. Ano ba yung mabubuting gawa? Yung mga gawang ginagawa natin batay sa kautusan ng Diyos. At ang kautusan ng Diyos ay again, nauuwi lamang sa dalawa. Ano yun? Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Iniibig natin ng Diyos kung iniibig natin yung kapwa natin. At magagawa natin ibigin yung kapwa natin kung iniibig natin ang tunay ang ating Diyos. Dahil bunga ng ating pag-ibig sa Diyos, kaya natin nagagawang ibigin ang ating kapwa. Sa madaling sabi, ang mabubuting gawa dati mga mananampalataya, ang ebidensya nagpapatunay ng ating pananampalataya kay Jesus. Okay? So, linawin natin, ang tanging pamamaraan upang matanggap natin ang kapatawaran, ang kaligtasan ng buhay na walang hanggan, ay pananampalataya lamang kay Jesus. Yan ang tanging paraan. Pero itong pananampalatayang ito ay palaging nagbubunga ng mabubuting gawa. Ngayon dito, yun ang ginamit na batayan kasi ang larawang ginamit sa Ebanghelyo sa talinghaga ng Panginoon ay larawan ng isa, hukuman. Ano ba yung hukuman? Ano ba yung ibang term sa hukuman? Korte. Di ba? Korte. Hukuman ng Diyos. Korte ng Diyos. Ngayon, gaya ng mga hukuman sa lupa, hindi pa pag humarap sa hukuman, anong pinagtatanungan dyan? Anong pinagbabatayan? Anong nilalabas? Ebidensya. Di ba? Ebidensya. So dahil dito, ginamit ng paglalarawan ang hukuman ng Diyos, kaya tinutukoy din yung mga ebidensya na nagpapatunay sa pagiging matuwid ng hatol. Kaya binanggit doon yung mga ebidensya ng pananampalataya kasi hindi ka lang makakagawa ng tunay na mabubuting gawa sa harap ng Diyos kung hindi sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya huwag tayo malito doon, ginamit doon ang paglalarawan ng isang hukuman. Sa hukuman, ang nilalabas doon ay mga ebidensya. Ang ebidensya ng ating pananampalataya ay ano? Mga mabubuting gawa. Okay, so huwag tayong makonfuse doon. Kaya yun ang binanggit doon sa Ebanghelyo. Ngayon, ito ay pag-i-encourage sa atin na isang buhay ang ating pananampalataya na nasa puso. Kasi yung pananampalataya natin, nasa bayan, nasa puso. Nasa puso natin. So, ito ay pag-uudyok sa atin na isang buhay natin yung ating pananampalataya. Hindi dapat na maging excuse na dahil hindi mabubuting gawa, hindi yung pag-isikap na nagkakanaw sa atin ng kaligtasan, ay okay lang na gumawa tayo ng hindi tama. Okay lang gumawa tayo ng masama. Okay lang magkasala tayo. Hindi okay yun. Okay? Hindi okay ang gumawa ng masama, ang magkasala. Ang lumabag sa kautusan ng Diyos. Hindi okay. Bakit? Kasi, hindi maaaring tayo mga Kristyano na pinalaya ni Jesus mula sa kapangyarihan ng kasalanan ay patuloy pa rin mamumuhay sa kasalanan. Di ba?
O kung hindi man namumuhay ng hayag sa kasalanan, ay yung namumuhay sa mga sikretong kasalanan. Kasi hindi naman natin ginagawa natin, nakikita, di ba? Meron tayong mga gawa hindi nakikita. Sino na nakakita ng lahat ng ginagawa natin? Ano meron to? Sino yan? Okay. Sino yan? Sino natin? Ang Panginoon. Diba? Ang Panginoon na ang So, kahit itago natin, nakikita ng Panginoon. Pansinin nyo, nasabihin ng Panginoon sa mga kambing na, "Oy, nagutom ako, nauhaw, bilang ko, hindi nyo ginawa ito sa akin." Ang sabi nila, kailan namin kayo nakitang gano'n? Di ba yun ang reaction nila? Bakit? Bakit ganun yung reaction nila? Bakit ganun? Hindi nila inaasahan yun eh. Bakit ganun ang reaction nila? Kasi, itong mga nasa kaliwa, yung mga tinatawag na kambing, hindi nila inaasahan dahil abala sila doon sa pagre-record, sa pagtatala ng kanilang mga gawa. Yun ang pinagkakabalahan nila. Ano na ba yung mga nagawa ko? At hindi naman basta mga ordinary mga gawa, kundi yung mga gawa pang headline sa mga balita. Diba? Mga gawang big time, mga gawang pupurihin, papalakpakan, abiyabihani sa paningin ng mga tao. Yung tipong pang-post sa Facebook. Yung gano'n. Sa kanilang mga gawa sila natitiwala. Yun ang problema doon. Ang problema nila, nagtitiwala sila sa kanilang mga gawa. Hindi kay Jesus. Hindi sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Mateo chapter 7, "Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi ko ba sa inyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo, gumawa ng mga himala." Ngunit sasabihin ko sa kanila, "Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan." Kung mayroong apoy, mayroong ano? Kung mayroong apoy, mayroong ano yun? Dasi? Tubig. Ano yung ginagawa, pinaproduce ng apoy? Init? At saka? Ano pa? Ano yun? Bukod doon. Aba, madilim tapos nagsindi ka ng kandila. Liwanag. Diba? Pag merong apoy, merong init at may liwanag itong makikita. Anong punto? Kung meron pananampalataya sa puso natin, nakikita ito sa ating mga gawa. Okay? Mga gawa ayon sa kautusan ng Diyos. So, dapat tayo gumawa ng mabuti. Pero, hindi natin dapat binibilang yung ating mga gawang kabutihan. Hindi tayo dapat nai-inlove sa mga gawa natin. Di ba, Yuki? At doon natin ibabali yung mga pagtitiwala natin. Pasinin nyo, yung sa mga tumpal, sabihin ng Panginoon, ginawa niyo yan. Sabi nila, kailan natin ginawa yan? Kabalik na doon sa mga kambing. Bakit gano'n ang reaction nila? Kasi tayo mga mananampalataya, hindi natin binibilang yung mga gawa natin. Lalo hindi natin pinagkakamapuri yung mga gawa natin sa harap ng tao o sa harap ng Diyos. Hindi natin pinakahawakan yung ating mga gawa. Ang pinakahawakan natin, ang ginawa ni Jesus para sa atin. No? Ang ginawa ni Jesus na siyang tanging makapagkakalaw sa atin ng mga gawang tinatanggap ng Diyos bilang mabuti. Ang ugat ng susi ay ang ating kaugnayan kay Kristo. At paano tayo nagkakaroon ng kaugnayan kay Kristo? Sa pamagitan ng Ebanghelyo, ng mabuting balita na ang ating mga kasalanan ay nilinisan ng dugo ni Jesus na nabuhos doon sa krus. Hindi natin mapapanghawakan ang ating mga gawa sapagkat kailanman hindi magiging sapat ang mga iyon at ang mga iyon ay palagi may mantsa ng kasalanan at kasamaan. Tanging ang dugo lamang ni Jesus sa mga kapawi ng lahat nating kasalanan at kasamaan, lahat ng ating pagkukulang, lahat ng ating kabiguan. Sapagkat si Jesus lamang ang ating katwiran, kabanalan, kalinisan, at buhay na walang hanggan. Buhay na nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan
Buhay na makakatayo sa harapan ng Panginoon sa araw ng paghukom. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang ating hukom sa panahon ng paghukom, Panginoong Jesus, ay ating ring tagapagtanggol. Diba? Kita niyo yung katiyakan na yun. Sa hukum ang panumpa, hindi mangyayari yun na yung judge, siya rin yung attorney mo. Pero tayo, sa hukuman ng Diyos, yung hukum natin, yung judge natin, siya rin yung ating tagapagtanggol. Kaya nga, tiyak ang ating hatol. Hindi kaparusahan, kundi buhay na walang hanggan. Again, ang ebidensya ng ating pananampalataya ay ang ating mga gawa. At ang ebidensya na ating katutusan ay ang mga ginawa ni Jesus para sa atin. Yung kanyang matuwid na pamumuhay, yung kanyang sakripisyo para sa atin. Kaya, isang bagay lang tiyak, hindi natin alam kung kailan, pero darating ang araw ng paghukom. Darating ang muling pagpalito ng ating Panginoong Jesus. At tayo pa ay nakahanda na. Tayo ba ay aawitan dito, aabutan ng muling paghukom na hindi tayo nakahanda katulad ng pandemya? Nakahanda ba tayo sa kanyang muling pagbabalik? Ang sagot, oo. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, ang sagot ay oo. Handang-handa na ako. Handang-handa na tayo. At ang di maliw na kapepa ng Diyos, siyang iingat sa ating mga puso't mag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ating Panginoon. Amen. Bilang tugon sa mabuting balita ng kaligtasan at kapatawaran, ay ating aawitin ang ating susunod na himno, 10,000 Reasons, number 3. Number 3. Okay, number 3 sa ating worship booklet.
dakong ito, tayo ay maghahandog sa Panginoon. Right? Okay, so sa bahagi ito, bago tayo lumako sa ating panalangin pangkalahatan, meron pa kayo gusto isama sa prayers natin. Hilingan na po sa salamat. From today hanggang Saturday, wala akong nakalista sa listahan ko na mag-birthday. Si Cathy. Alam na sila naman. Any prayer requests? Wala. Pagalingin tayo sa mga nating mga karamdaman natin, lahat tayo, karamihan sa atin may ubo, may sipon, makakati yung lalamunan, iba kagagaling lang sa lagnat, iba ibang lagnat ng dinaranas. Okay, so wala. Wala prayer request. Okay, wala. Tayo na ako sa ating panalangin pangkalahatan. Just remain seated. After our prayer, we will proceed to the liturgy for Holy Communion. Okay, so tayo natin ang panalangin. Amang makapangyarihan, pinupulit, pinaparangalan po namin ang iyong kadakilaan sa tanging araw na ito. Ikaw po ang nagkaloob sa amin ng kapahingahan sa nakarangin. Sa iyo nagmulang isang bagong araw na ito, ang panahon na ito at ang mga pagpapala para sa buong hapon. Wala kaming karapatan sa lahat ng ito. Madalas ay hindi namin pinahalagahan ng mga ito. Inaasaya namin ang oras, talino, mga kakayahan, at maging mga aliyah-aliyah na iyong kaloob. Patawanin pagbaguhin po kami, alang-alang sa paglusa, kamatayan, at pagkabuhay na muli ng Jesus na iyong anak at aming Panginoon. Salamat po sa iyong paglikha, dakilang pag-ibig at patuloy na pag-aaruga sa bawat sa amin. Salamat sa pagsigat ng araw, pagpatak ng ulan, pagsilay ng buwan at bituin, pag-iip ng hangin, paglampas ng alon sa dalang pasigan at ang buong kalikasan ay nagpapakita ng iyong kapangyarihan at kabutihan. Salamat po sa aming mga lupang katawan at mga kakayahan nito, nakakita, makakadinig, nakakadama, makakalanghap, at makakalasa. Salamat po sa aming mga kaluluwa at nilalaan mo na maging kalaki ng aming magiging bagong katawan upang mabuhay kasama mo sa walang hanggang kagalakan, kapayapaan at kalwalhatian. Ama, dalangin namin ang mga hindi pa nakakakilala sa iyo upang sila rin ay manampalataya at lumakad sa liwanag. Dalangin namin ang aming mga kaibigan at gawin po kami maging mga tunay na kaibigan nila na ibahagi namin sa kanila ang aming pananampalataya. Dalangin namin ang aming kapatiran ito na maging tunay ang pagkakaisa at pag-ibig sa loob ng kaharian. Ay dalangin namin ang aming mga sarili upang pagkaloob namin sa iyo ang aming panahon, kakayahan, kayamanan, pag-ibig sa iyo at sa aming kapwa. Ama, dalangin po namin na ito ang magpagaling sa aming mga karamdaman, ubos, sipon, lagnat, at iba pa na dulot ng ganitong uri ng panahon. Bigyan niyo po kami ng kagalingan, ng kapahingahan, ng kalakasan, at ng maayos na kalusugan. Patuloy niyo po kami malayo sa aming mga mabibigat na karamdaman. Kasama niyo po sa aming panalangin na kayo po ang patuloy na pumatupay sa mga gawain pinagkitawalan po sa amin. Hindi lamang dito sa Novaliches, hindi sa Bagdako, katulad po sa Cavite, at kayo po Panginoon sa Davao at sa iba pang mga dako noon. Kayo po ang patuloy na pagkaloob at inyong mga pagpapala at patubay sa mga nangungula sa mga gawain ito. Katulad po ni Marsan at ni Seth sa Davao, sa Pastor Vito sa Langani, at ang mga San Miguel family sa Cavite. Nawa Panginoon, ang lahat ng mga plano namin para sa iyong kaharian ay aming gawin sa katuparan na naayon sa iyong kalooban. Madalangin namin ang hindi po ang mga kapatid na hindi po namin kasama ngayon sapagkat sila ay mayroon po mga ginagawa at kung ano mga dahilanan. Kayo po ang mag-ingat kung magtubay sa kanila at ang sa ganoon sa mga dahil na pagkakataon na hindi po namin sila makasama. Natawa kami lahat narito ngayon ay tunay nga po pinagpala sa iyong salita, ang salita ng kaligtasan, ng kapatawaran at ng
katiyakan na kami ay ibahagi sa kaharian sa iyong muling pagbalik. Ang natin ang kasama ng mga bagay na nais ang hiningin mo hindi namin nasaglit. Kaya naging siyempre ipapasalamat, alang-alang sa mapait pagkusa, matayan ang ipagkabuhay ng Jesus Christ. Itong anak namin Panginoon, na nabubuhay at nag-ahari kasama mo ng Espiritu Santo, iisang Diyos ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen. Tayo lahat ay tumayo at ipapatuloy tayo sa page 16 na ating hymna. Page 16 ang paghahanda sa pagtulaman. Ang Panginoon ay sumayo. Kanyang Espiritu. Magalak ang inyong mga puso. Magalak tayo sa Panginoon. Salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Nararapat at matuwid na gawin yaon. O Panginoon, ang banal, mga pangyarihan, walang hanggang Diyos, tunay nga marapat, matuwid kapuri-puri, na kami ay dapat pasalamat sa iyo sa lahat ng panahon at sa lahat ng dako. Sa pamagitan ng Jesucristo, ang aming Panginoon, ang kanyang daan ay inihanda ni Juan Bautista, ang ngalan siyang Mesiyas, ang tunay na kordero ng Diyos, at tinatawagan ang lahat ng mga makasalanan na magsisi upang kanilang maiwasan ng puot na mahayag sa kanyang pagdating na muli ng kalawatian. Kaya kasama ng mga anghel at mga kanghel at ang buhok ng langit, aming pinupuli at pinadakila ang maluhagi ng pangalan. Laging pinupuli ka at sinasabi, Banal, 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 Diyos na Panginoon ng mga hukbo. Ang langit at ang lupa ay puno na iyong kalwalhatian. Hosana, Hosana. Purihin nawa siya, purihin nawa siya, purihin nawa siya kumakalito sa pangalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Sa lupa, tulad ng sa langit, bigyan kami ng pagkain, kailangan sa araw-araw, at patawarin mo kami sa mga kasalanan namin, tulad din ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ihatid sa tukso, at iligtas mo kami pagkat sa'yo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailanman. Ang ating Panginoon sa puso na lumisya pagkaduloy ng mangkot ng pinapay. At patapos ng pasalamat sa Diyos, sa kanyang pinagpilapit na son, binigay sa mga alagad na sinasabi, tuloy niyo ito at kanin,
Ito ang aking katawan ay binibigay para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sa ganyan paraan, hinawakan niya ang saro, pagkatapos makapagpunan at salamat na siya sa Diyos, ay binigay niya sa kanila at sinasabi, uminom kayo lahat ito, sapagkat ito ang dugo ng lipan. Ang aking dugo ay nabubuhos dahil sa marami. Ito kapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa inom kayo ito, bilang pag-alaala sa akin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. O Kristo, ikaw ang kordero ng Diyos, na nagalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mahabag ka sa amin. O Kristo, ikaw ang kordero ng Diyos, na nagalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mahabag ka sa amin. O Kristo, ikaw ang kordero ng Diyos, na nagalis ang kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Amen. Please be seated. Bagay natin yung ating mga Sunday School kids. Okay, so yung mga Sunday School kids natin, wala silang lesson presentation today, pero meron silang presentation. Paano nangyari yun, di ko alam. So, ganyan sila. Habang hintay natin sila, yung activity nila ngayon, para may explain ko sa inyo, gumawa sila ng Christmas socks. Okay? Pasok? Ayan. So gumawa sila ng Christmas socks. Ano mangyayari sa Christmas socks nila? Natapos na ba nila? Meron ang sample. Meron ang sample. Wala na kinasi siya. So, pinagawa sila ng Christmas socks. It's obviously malapit na yung Christmas. Bigyan yung sample ko from Teacher Ayat. So, ito yung mga regular Sunday schools natin. Pagbasa niyo kanila mga mukha, magaling sila mabuti. Nandito si Edmar. Nandito si Lawrence. Nandito si Bridget, at si Princess, at si Brianna, at si Sheena Rose, kasi ito Rose lang eh. Sheena Rose, at saka si
Oh, makakano pala yung series. Yan. So, ito yung sample ng Christmas socks. Hindi pa tapos yan. Pinapunta ko sa dito. Anong mangyayari sa Christmas socks? Ganito ang mangyayari dyan. Pagkatapos silang gawin yan, within this day, within this, ng week, ito, pagdating ng Sunday, i-display na yung Christmas socks nila dyan. Yan sa either sa dito, sa likod, o dito sa side. Anong gagawin dyan? Yung Christmas socks, syempre, meron niyang nalagyan. Ayan. Nalagyan. Anong gagawin natin dyan? Starting next Sunday, all of us, any one of us, can start putting something on their Christmas socks. Okay? So you can put something there like candies or whatever you want to put, cash or what. Okay? And then, not cash only. On Christmas Day or Christmas Eve, kukunin nila yung mga socks nila. Tapos kung ano ba yung laman nun, may sa kanila na yun. Di ba? So, yun yung project natin para sa mga Christmas kids natin, ha? So, starting next Sunday, yung Christmas socks nila naka-display na, and any one of us can start putting something on their Christmas socks. Okay? So, every Sunday, we can put something dun sa kanilang Christmas socks. Then, on Christmas Eve or Christmas Day, kukunin nila yan. Okay? Para meron sila para sa kanila, para sa Christmas. Alright? So, kaya sabi ko, tandaan niyo yung mga mukha nila kasi yan yung mga regular Sunday school kids natin. Okay? So, yeah. Ganda lang kayo. Mamaya ituloy yung Christmas socks nila kasi Ano bang masira ako kaya ito? tayo ay okay, pwede na kayo mumulong sa inyong mga upuan, sa mga chairs, no? Balik na kayo sa mga chairs, no? Okay, at ngayon naman tayo dadako sa ating pagdulog sa hapag ng Panginoon. Yes, Teacher Aya. Sa ating pagdulog sa hapag ng Panginoon, lahat ng mga confirmed members, patuloy nating pinapalala na sa ating pagtanggap ng kanyang tunay na katawan at tubo ay tinapay at alak. We also receive His shed body and blood. Okay? Under bread and wine. At ito ay bilang ng kapatawaran ng ating lahat ng mga confirmed members ay naniya sa
katawan at ugunawa ng ating Panginoong Kristo siya magpalakas, mag-ingat sa inyo, sa tuloy ng pananampalataya at sa buhay na walang hanggan. Imahan kayo may kapayapaan, galakan sa inyong mga puso. Amen. Tayong lahat ay tumuyo. And we shall continue on page 21 at iawit ng pagyaw sa kapayapaan. Panginoon, ngayon ang lingkod ay pumanaw sa kapayapaan ayon sa iyong pangako. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong paglilingkas, inihanda mo para sa lahat ng mga bansa. Sa mga refuge na magbibigay katotohanan sa iyong bayang Israel. Tuhan at isama at sa Espiritu. Pasalamatan natin ang Panginoong Diyos sapagkat siya ay mabuti. Pinasasalamatan ka namin, Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat, sapagkat pinaginhawa mo kami sa pamagitan ng sakramentong ito. At dinadalangin namin sa pamagitan ng kaloob na ito, ay palakasin mo ang aming panampalataya sa iyo, at palingasin mo ang aming pag-ibig sa isa't isa. Alang-alang kay Jesu Cristo, ang aming Panginoon, na nabubuhay kagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, ngayon at magpasawalang hanggan. Ang Panginoon ay sumagiyo. Ang kanyang Espiritu, Purihin natin ang Panginoon. magpasalamat tayo sa Diyos. Ang ninyong pagpapalan ng Panginoon, pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. 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 Gawin natin ang ating closing hymn. This is Amazing Grace. Nasa last page ng ating worship booklet. Or not the last page. 35. Number 35. Number 35.
on. Okay, so again, thank you sa ating band of hearts. Thank you. So, yung mga nakasama natin sa ating online worship, binagin ko na yung pangalan kanina. Sila Nanay Sonia, Lola Rebecca, sino pa? Gemma, Caribuso, Marichelle, Tomas, and yung pa isa? Maki. Yeah, si Maki. So, good morning po sa inyo lahat. Yung pa mga humabol na hindi ko na nakuha yung pangalan, magandang umaga po sa inyo lahat. So, once again, salamat sa lahat na pakibahagi sa ating pagsamba. Ang ating worship band, thank you. Mga galing sa sakit yung lahat ng yan. Nakatugtog para sa atin si Skirt. Nice yung nilagdan siya. si Luke, nilalagdan kagabi yan, kahapon. Si, mga pangalan ko, hindi kita kinala kasi. Si Yuki, may lagdan din siya. Hindi naman nawawala yung lagdan niya. And of course, you. And of course, ako. At lahat tayo. Magandang umaga sa ito. Okay, announcement. Ngayong araw na ito, na-announce ko na ito last Friday. Okay? Okay. Ganito gagawin natin. Just for this Sunday, okay? This Sunday, we're not going to have our usual activities, Bible class, youth Bible class, confirmation class, pre-confirmation. We will continue that next Sunday. Alright, ano gagawin natin? For today, yung lahat ng mga kasama sa groups para sa ating Christmas decoration activity, yun ang gagawin natin. So after ng announcement, we will have snacks. After ng snacks natin, lahat ng mga Sunday School kids ay ihatid na. Okay? And then pagbalik dito, we will start the Christmas decoration activity. So yung mga apat na groups and your members, alam na ninyo yan. Ano na tayo? Roll call lang tayo. Team Andrew, sino yung mga kasama ng Team Andrew? Luke, Ian, Aisha, sino ba? Ryan, sino ba? Okay. Team Marian, si Aisa, Jessie, sino ba? Marian. Okay. Team Cyrus, Jen, Abby, Kathleen, si Yuki, sino ba? And then, Team Joel. Okay, isama na si Roxanne. Isama si Sammy, Isama si Sammy. Team Joel. Masaya na Joel ka, Joel ka. Tapos, okay. So yun ang ating gagawin ngayon. For Jake and Kuya Sinyo, since you will be among the judges, so it's not only Christmas decoration activity, but Christmas decoration competition. So since you are among the judges, you are not allowed to help any group. Okay? So, yeah, because you will be the judges. So, we will let them do their thing. So after we walk the kids, so come back here. And you can watch what they're doing. Okay. But they are not allowed to help you, ha? Kasi you should do your thing. It's a competition. Hindi pwede yung judge kasama sa gagawa. Okay? So, anyway, meron na kayong concept. Kaya bumili tayo ng mga materials kahapon. So, execute your concept. Trust your concept. Trust your group. Trust your leader. Okay? So, gano'n ang gagawin natin. Alright? So, I think that's it. Magandang umaga sa ating lahat.
And we will see you again next Sunday. Bye-bye.